Hello Captain fans, lumalakas ang resibo natin mga kasembreros sa Captain na matutuwa kayo dito no, kaya magbunyi mga kasembreros. Ay naku po, may isa pa akong isang pasabog sana na i-reveal pero bukas ko na ito. Bukas ko nagagawa ng vlog mga kasembreros kasi medyo kulang tayo sa oras. Matutuwa at saka talagang maano kayo sa pasabog natin bukas mga kasembreros. Unahan ko ito, so 'di ba yung sa yung sa ebidensya mga kasembreros. May minor items muna tayo. Pero maikli lang ang vlog na ito mga kasembreros ha. Nag-post dito si Queen Flor. Of course, request niya na magkaroon ng movie sana or project. Ang Captain this 2026 mga kasembreros. Sabi ni Queen Flor, daming likes 807 likes mga kasembreros. So, kagabi niya to pinost, hoping may movie ulit this 2026. Abangan natin. Nakaka-intriga talaga itong Elena 1944 mga kasembreros. Ang request lang sana namin no sa GMA or sa ABS-CBN or sa kay Mama or kay Direk Olivia Lamasa no, Madam, sana po paano naman paggawa naman ng official statement po ninyo no kung matutuloy po yung Elena 1944 kasi kahit kami no talagang ako ay si Alden yung gusto namin maging leading man, or kung hindi mo matutuloy siguro another balasa sila ng projects or ng schedules mga kasembreros na gagawin ni Ma'am Catherine. Kasi ngayon po busy si Ma'am Catherine kung kaya hindi siya nakakapag-post ng mga stories or Instagram or so on mga kasembreros kasi busy daw si Ma'am Catherine no, according din yan kay Ma'am Naybara Lopez, busy siya sa kanyang Someone Someday. So tatapusin niya siguro ito tapos may panibagong project na kasi si Alden siya nagsasabi kung ano yung mga naka-line up niya na projects this 2026. So isa na nga doon yung Stars on the Floor. Pero si Ma'am Catherine talagang bihira, no? Yung kanyang magpapag-spill ng tea or pag-reveal ng mga projects niya this 2026. So baka magugulat na lang tayo na magkakaroon nga talaga ng project ang Catherine this 2026 mga kasembreros. Kasi nga, ang daming humiling no, na fans mga especially tayo. So siguro pinapapaspasan kaya mga kasembreros itong Someone Someday na matapos na ang taping and all mga kasembreros para makagawa ulit siya ng panibagong project. So hoping kasi 2025 wala siyang pelikula. Ngayong 2026 ay hoping and praying talaga tayo na makakagawa ulit sila ng pelikula ni Alden Richards mga kasembreros. So hindi na Josh no, si Joshua Garcia ay meron ng Julia Barreto, so hindi na sila dapat na magtambal mga kasembreros. So Catherine lang talaga ang request ng marami. So yun po no, abangan natin and hoping na magkaroon din ng official statement ang Elena 1944 production mga kasembreros kasi may nabasa akong post no na sobrang mahal daw pala ng production talaga ng Elena 1944. At saka sabi ni Kasembrerong Rap, medyo sorry po sa term, medyo bold star kasi no, at saka medyo daring talaga yung role ni Ma'am Catherine doon sa Elena 1944. So siguro no, pinag-iisipan nila at saka sabi siguro siguro kasi 'di ba nag-uusap ang Catherine privately. So sabi ni Alden na ikaw pag-isipan mo, pero yung role talaga doon ay sobrang mature ang role ni Ma'am Catherine kasi siya comfort woman siya mga kasembreros kasi nga kinidnap siya ng mga Japanese and so on. So Mami Min, wag na kung ako lang ay wag na yung Elena 1944, ibang project na lang yung basta Catherine mga kasembreros action movie, go no, mas maganda rin yun mga kasembreros action, tapos si Ma'am Catherine at saka si Sir Alden yung bibida tayo talaga yun nag-suggest mga kasos. Pero yun kasi no, talagang yun ang hiling natin mga kasembreros na hoping mangyari. Tapos next item natin, pinost ito kagabi ng isang ng isang fan na parang umaasa siya na magkakaroon ng project sina Nadine Lustre at Alden Richards sa mga kasembreros. So, nagkasama na pala dati no, sina Alden at saka Nadine mga kasembreros during Sunday shows daw nila dati. Kasi parang, diba, parang sa GMA din dati sila din lustre mga kasembreros.
Tapos sabi niya dito ay parang magaan yung pakiramdam nila o loob nila sa bawat isa mga kasembreros at wala sila naging hardships mga kasembreros, and nagkasama sila dati kasi sa Century Tuna Super Buds, no? Kasi naging brand parang kinuha rin si Alden dati na magrampa, no, sa Century Tuna mga kasembreros. Pero ito po, may actually ako dito, sinearch ko yung main video nitong interview, or parang parang Zoom meeting pa dati sa, yun nga, kasi di ba nag-organize sila ng ng Century Tuna na rampa and so on mga kasembreros. So, yun, kasama silang dalawa, and then the rest of, actually marami to, nasa Zoom meeting, pero may separate na interview din, sina yung 24 oras at saka si MJ Merfori, no, sa TV5 mga kasembreros, kasi sina Aubrey Carampel, sina Iya Villana sa GMA, tapos sa TV5 naman si MJ Merfori, no. Pero ito po mga kasembreros ay time pa ng COVID, kung kaya nga Zoom meeting yung ginawa dati, kasi 5 years ago pa ito, no. Talang tinignan ko yung timeline sa tao dito sa YouTube mga kasembreros. So may kopya ako dito ng parang longer version ng interview nila with Nadine Lustre, and kasi parang umaasa sila na baka may project, no, kasi sabi nila dito, why not, no, sabing gano'n ni Alden dun sa last part mga kasembreros, na kung bibigyan ng chance na magkaroon sila ng project with Nadine Lustre mga kasembreros, at saka Alden Richards at saka Nadine Lustre mga kasembreros. So parang tinanong sila dito ni Aubrey Carampel na kung pwede ba sila magsama sa isang pelikula. Sabi niya Nadine, that would be awesome, no, sabi gano'n, and Alden of course agreed mga kasembreros. Pero ito pa ay matagal na, so wala nang pag-asa na magkakaroon pa sila ng no, kasi parang repost lang kagabi ng isang admin mga kasembreros na yun nga, na magkakaroon sila ng project and so on, no, parang ganun. Pero ito pa ay matagal na, so 5 years ago. So kung pwede sana, edi sana nangyari ng mga kasis, and maraming projects ngayon si Alden, no, and we're hoping definitely na si Ma'am Catherine ang magsama at saka siya mga kasembreros. So mamaya i-play ko ito para mapakinggan yung mga kasembreros itong kay Nadine at saka kay Alden with MJ Merfori, no. Tapos ito na nga yung lumalakas yung ebidensya at resibo ng Kathleen mga kasembreros. Alam niyo ba, nung pinost ko yung yung sa orchids, di ba, na in-story din, or pinost ni Mami Min mga kasembreros sa kanyang Instagram story during or after her birthday, kasi di ba may nagpadala ng orchids. So ito yung istorya. Ang nasa comment section ay sobrang kumbaga pa nakaka-relieve or nakaka-balik loob ng pag-asa ng Kathleen mga kasembreros. Kasi mostly talaga ay ang hinala talaga nila ay galing kay Mayor Alden itong orchids mga kasembreros. Sabi ko na nga ba, no? The same kami ng mga kumaga pa na mga iniisip ng Kathleenatics mga kasembreros, no. So tapos ang natutuwa ako dito, yung mismo nag-post ng video ni Mami Min mga kasembreros. Sabi niya dito ay 53,000 views na. Sabing ganoon. So ibig sabihin daw ay tapos ang tagal-tagal na daw na hindi nag-post ng about Kathleen and so on mga kasembreros, pero nakita niya dito yung talagang marami pa rin para talaga yung nag-aabang at team panatag sa Kathleen mga kasembreros. So ang dami nag-comment dito, and yun nga, no, talagang parang 95 or 97% nang nandito or 98% ay niisip nila kay Alden. Sabi ni Florinda Sales, sabi niya for sure isa dyan galing kay Tisoy, sabing ganon. Tapos sabi naman ni Marites Ferrer, I know kung kanino ang orchids, na sabing gano'n. Sabi naman nila Lane Lopez, sabi niya, happy birthday Mami Min, alam namin na kay Alden yan galing. Ha 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 ha, sabing gano'n. Tapos sabi naman ng isa, sabi ni kay Love Chandra, sabi niya, hala grabe 53 views, tapos tagal ko nang di nakapag-post, meaning madami pa rin ang nag-abang sa Kathleen. Thank you guys, sabing gano'n, no, ni Love Chandri or Love Chandria, no, yung nag-upload mismo ng
video. Sabi ng isa dito, RG Pantilla, sabi niya, I think ang orchids galing kay Mayor Alde. Tapos sabi naman ni May, sabi niya, alam na kung kanino galing yung orchids, no? Sabi. Sabi naman ng isa, miss ko na sila magkasama. So yun po mga kasembreros. Ang dami dito mga kasembreros. So yung iba naman ay bumati no kay Mami Min mga kasembreros. Ito ang kulit na isa dito. Sabi ni Rica Lagrimas. Sabi ni Rica, Mami, baka naman pwede mo i-zoom yung orchids. Babasahin lang na yung nakasulat sa card. Tapos laughing emojis mga kasembreros. Tapos isa dito, naghanap siya ng group chat. No? Sabi ni Miss Zin, sabi niya, may GC ba sa Kathden or group chat sa Kathden? No? Ito yung kanyang tanong. So wala no? Mga kasembreros talagang lang, low-key lang at saka private lang mga kasembreros, no? Ang Kathden. So, pero hayaan na natin kasi talagang doon sila masaya and we definitely respect, no? Yung kanilang pagiging private mga kasembreros. So, tayo ay team panatag lang, no? Mga Kathdeniatics sa Kathden. So, talagang busy lang sa kanya. Kung pa priority, may mga priority list sila mga kasembreros bago sila mag-settle down ang Kathden mga kasembreros. Pero in the meantime, ay talagang respect lang natin, no, at saka enjoy yung kanilang singleness, yung single moments nila mga kasembreros doing their individual projects. Alright? Pero tayo po ay team panatag, no? Mga kasembreros and mga Kathdeniatics. So sa mga ayaw naman ay hindi po namin kayo pinipilit, no? Kasi mahirap naman na pilitan at saka mapipilitan kayo na mahalin at saka ihangaan, no, ang Kathden. Kasi ito yung talagang sila, no, talagang well organized. Hahangaan mo sila na when it comes to choosing partners, when it comes to marriage life or yung pagse-settle down, nag-aantay talaga ng panahon. Hindi siya kumbaga pa gusto ko to, sige, sa susunod na 2 taon another na naman and so on. So di ba, it's not a good example, especially sa mga susunod na generation mga kasembreros na palit-palit ng partner mga kasembreros. So ang Kathden lang talaga ang good example, no? At saka yung iba pa naman, no, sina Marian Rivera and so on. Si Dingdong Dantes nga dati, di ba, marami naging girlfriend bago naging sila ni Marian Rivera. Unlike kay Alden na talagang wala siyang naging girlfriend or personal attachments sa any leading ladies or mga babae sa showbiz, mga kasembreros. So, kumaga pa talagang pinagpala ang makakatuluyan ni Soiti, mga kasembreros, which is definitely siya phenomenal box office cinema queen. Tapos ito, last item natin, post ni Alden sa kanyang Instagram story. Binahagi niya dito yung post ng GMA News na yung Nazareno 2026 ay 5.1 million yung lumahok sa translasyon. Medyo delikado to kasi yung iba, marami ang namatay. May isa doon na reporter yata siya or photojournalist, no? Siya yung tagakuha ng video. Namatay siya doon sa translasyon kasi sobrang dami, no? Hindi ko na i-elaborate mga kasembreros. And of course, no, alam natin na ito po ay Diyos-Diyosan. Pero rin po na pinost ito ni Sir Alden sa kanyang Instagram story, no? Binahagi niya lang. So, pinakamarami yata ngayon ngayon yata yung pinakamaraming dumalo, no? Sa translasyon ng Poong Nazareno, mga kasembreros. Pero yun po, no? 5.1 million. Sobrang dami, no? Mga kasembreros, sana nag-rally na lang sila para sa anti-corruption. De, joke lang po, man. Naisip ko lang, mga kasembreros. And then, so yun na, no? Yun lang yung ating items sa vlog na ito, mga kasembreros. Team panatag tayo. Ipi-play ko itong kay Nadine, mga kasembreros. Tapos, pahinga natin, of course, ang napakagandang salita po ng Panginoon afterwards. So, isang pinagpalang araw po sa bawat isa. For Alden and Nadine, congratulations that despite everything, no, talagang everything's going well in your careers. I would just like to ask, kanina nga you were saying na very good, talagang you are coping up with this pandemic the best way you could with online streaming. Si Nadine naman, the law of attraction, The Secret. But how are you preparing pa for, sorry yung anak ko yun. Pero how are you preparing pa for the future of the new norm pagdating dito sa mundo ng entertainment, that because our landscape is nagbabago ng nagbabago.
And yun, how are you anticipating the new norm when it comes to our entertainment industry? Alden? Or me? Go ahead, Nadine. Sige. Anyone? First of all, MJ, congratulations! Thank you! Congrats! I saw Sorry, yeah. the photos, by the way. She's super cute. But anyway, Thank you. yeah, like now at this point, we all have to adapt and adjust and really find, other things that we can do. I know it's been really hard, but me personally, kasi throughout the ECQ, since it started, I've been writing. So it's also one of the things that helped me kind of ease up my anxiety, or the things that have been going on in my head and being emotional. So yeah, safe to say that I'm trying to do music as well and be a musician. So yeah, I guess yun talaga, you really have to adapt and try to like go with whatever is going on and look for other stuff to do. That's nice. Yes po. So ako naman po, parang really this is a time for adjustment, and I've done quite a lot of adjustments as well, and also of course yung company po namin. So kasi for me naman po, parang kayong talaga, since wala pang assurance kung what the future holds, we really have to adjust, kasi eventually once yung mga bagay ay may saayos at bumalik sa dati, madali naman na tayong bumalik sa dati nating buhay, kasi alam na natin kabisado na natin yung pattern nung buhay natin way before the pandemic. But for now, siguro ako, parang personally, I really enjoy parang being innovative in a lot of ways, parang work-wise, business-wise, personal sa personal kong buhay, parang ang daming changes and adjustments na which I enjoy naman, kasi parang you see the fruits of your labor naman once you put your heart into the things that you do. So, mahirap po siya kasi ang dami po talagang mga bagay ngayon na hindi kami sanay gawin, na kailangan namin talagang gawin, kasi kung hindi po kami kikilos, wala rin pong mangyayari sa mga buhay namin kung we'll just hayaan lang natin yung pandemic magdikta kung kailan tayo gagalaw o hindi gagalaw. So, parang it's a fun challenge at this time, although medyo alam naman po natin na hirap pa rin tayo coping up with the pandemic, di lang naman po dito sa Pinas, even around the world. But really, it's a time for be creative for all of us individually. It's a chance for us to discover new things on our own, na without really relying on people around us to push us to do something. So yun po yung siguro yung beauty nitong pandemic ngayon, na parang individual creativity is being used by a lot of people. Mm-hmm. Thank you. Thank you po. Galing. Thank you. Gaganda ng sagot. Okay. Thank you, MJ. For a quick screenshot Thank you. before Ay, we sure. go of you, Alden. Yes, Miss Bea. Hi, Miss Bea. Hi. Thank you for joining us. Opo naman. Balik kayo. Okay. Pa-workout na po ako. Ready na. Okay ba? Opo, Buti naman. Joke lang. mag-gym na po tayo. Niloko lang kita kasi syempre sa September. Yes, Miss Bea. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda nito mga kasombrers. Ang title natin ay Tahanang Pinagpapala. Napakaganda. Proverbs chapter 3 verse 33. Hinimay-himay ko po ang chapter 3 ng Proverbs. The curse of the Lord is on the house of the wicked. Mga masasama, yung sumpa daw. But He blesses the home of the just. Napakaganda mga kasombreros. So ang very simple ito mga kasombreros, kasi ang sumpa daw ng Panginoon ay sa mga bahay, no, sa tahanan ng mga taong masama. However, nasa taong mga mabuti naman at saka patas mga kasombreros or mga makatwiran, no, at saka gumagawa ng tama, yung pagpapala ng Panginoon. So ano lang yan ang simple na equation dyan is pag gumawa ka ng masama, meron kang parusa. Pag gumawa ka ng tama or gumawa ka ng mabuti, merong pagpapala. So ganun lang ang kasimple mga kasombreros ang equation or formula ng buhay mga kasombreros. Hindi na tayo dapat kailangan ng mga kung ano man dyan na mga arithmetic, algebra, calculus mga kasombreros na formula ng buhay. So when you do good, you will be blessed. If you do bad, you will be punished. So you will be penalized. Kung hindi man ng tao,
kundi ng Diyos mga kasos, because alam ng Diyos ang ating ginagawa sa sekreto man yan, patago man yan o hayag mga kasembreros. This verse from the book of Proverbs conveys a powerful message about the consequences of righteousness and wickedness. It teaches us that God's favor is upon those who lead a righteous life filled with goodness, kindness, and compassion towards others. God's curse will be upon the households of those who choose to act wickedly and harm others, and they will face the consequence of their actions. So, yun, sabi ng Diyos dito, no, through the life of King Solomon, God's favor. Alam niyo mga kasambreros, yung God's favor, hindi lamang yan katulad sa pabor na request natin sa ibang tao o natatanggap natin sa ibang tao. Ang favor na ito ay hindi lamang siya finances, pero sinisigurado ng Panginoon na kapag tayo po ay nabubuhay, araw-araw according sa kanyang according sa kanyang turo, according sa kanyang mga utos, mga kasama, ang pinaka dakila nga dito na dalawa ay mahalin natin ang ating Diyos ng buong lakas, kaluluwa at isipan, at ang ating kapwa-tao gaya nating sarili. So if we do these two things mga kasama, these two greatest commandments, ay inihahanda ng Panginoon yung blessings, no, at pagpapala mga kasambreros para sa atin. However, kapag tayo naman ay gumawa ng masama, sabi dito, yung mga yung mga mapandinlang, yung mga nangaapi, yung mga madadamot, yung mga, alam natin yun mga kasambreros, yung mga hindi nagpapatawa, nagtatanim ng sama ng loob, kahit na magulang, kapatid, no, nag-aaway-away sila, walang katahimikan, puro yabang, puro pride ang nangingiral, walang humility, walang understanding, walang basta na magulo, lasinggero, yung mga magnanakaw, yung mga walang panahon sa Panginoon mga kasambreros, walang panahon sa pagbibiblia, walang panahon sa panalangin, walang panahon sa paggawa ng kalooban ng Diyos. So ito po sila ay haharap mga kasambreros sa consequences, yung mga bad circumstances ng na naka-ready ng Panginoon mga kasambreros para sa mga taong ito. So may it be sa problema, maglalagay siya ng problema, kaya maglalagay siya ng challenge mga kasambreros, maaring sa kalusugan, maaring sa finances, maaring mga challenges, maaring mga relational issues, no, ganun siya mga kasambreros. Maglalagay siya ng challenges para ma-realize ang tao na kasi ang tao kapag hindi nila naiintindihan na yung relationship natin sa Panginoon ganto ganyan, so it changes everything. When you have a relationship with God, it will change the way you think, the way you behave, the way you speak, no, the way you treat other people. So ganun siya mga kasambreros. Parang kung dati pag wala kang relasyon sa Panginoon, ito yung ginagawa mo, tapos nung nagkaroon ka ng relationship sa Panginoon, babaguhin niya lahat ng routines mo, schedules mo, and your character in general. So ganun po siya mga. And para rin sa atin kapag binago ng Panginoon ang ating ugali, yung ating perspective, yung ating belief, para rin po yun sa atin. Hindi po yun power tripping lang ng Panginoon mga kasus, but it is for our own good, for our benefit, for our own advantage. So yun siya. Yun lang kasi yun ang the best sa Panginoon natin, na kapag binago niya tayo, hindi tayo babaguhin for the worse. Babaguhin niya tayo for the better and for the better version of ourselves. Kasi hindi natin mababago yung ating sarili by just having New Year's resolutions. So baka iba sa atin hindi nasusunod yung mga New Year's resolution na ginawa natin yung New Year. So malamang ganun, no? Kasi nga walang power, walang leading ng Holy Spirit. Unlike sa Holy Bible, na kapag binabasa at sinusunod natin ay merong buhay tsaka powerful kasi, no, yung Holy Bible mga kasembreros. Reflecting on this verse, we are reminded of the importance of living a life guided by moral values and principles. It prompts us to consider the impact of our actions not only on ourselves but also on those around us. It challenges us to strive towards righteousness and goodness in all aspects of our lives, knowing that it is through these virtues that we attract blessings and favor from the divine. So grabe, ang ganda nito. Yung righteousness, yung mabuting gawa natin, na-attract, no? Ito yung nagpapa-attract mga kasembreros sa ating Panginoon para gawan tayo ibuhos sa atin yung pagpapala na sometimes hindi natin deserving, no?
Pag nagbigay tayo, for example, pag tumutulong tayo, tingnan natin Sir Alden, di ba? He's a living proof na kapag tayo po ay matulungin, without asking for any return, no, hindi siya nag-aantay ng kapalit at humihingi ng kapalit, mga kasembreros, ay ang pagpapala po ay siksik, liglig at umaapaw. So hindi man tayo Sir Alden Richards, but he set us an example, mga kasembreros, na tumulong tayo kung kaya, no, kagaya ng na topic na rin natin na kung kaya natin gawin, kung kaya natin tumulong, gawin natin. So pag hindi, huwag pilitin, mga kasembreros. So think about the choices you make daily as you ponder upon this verse. Are they aligned with the righteousness and goodness, or do they lean towards wickedness and harm? So consider the kind of household you desire to cultivate, one that is blessed with love, peace, and abundance, or one that is plagued by discord and negativity. So pumili tayo. Kasi 'di ba, pamilya, dalawang uri ng pamilya, pamilyang hindi Kristiyano at pamilyang Kristiyano. So dalawa lang 'yan. Pamilya na may panahon sa pagbibiblia at pamilyang walang panahon sa pagbibiblia or walang panahon sa Panginoon, mga kasas panalangin and so on. So hindi pwedeng lukewarm, hindi pwedeng nasa gitna ka. Hindi pwedeng Kristiyano ba ako? Hindi. Medyo. So wala pong ganoon, no? Naniniwala ka ba kay Lord? Medyo. So wala pong ganoon, no? Ikaw ba ay tagasunod ni Kristo? Medyo. Hindi po pwedeng 50-50. Kasi pag sa labanan, kapag ikaw nasa gitna, pag tumira ng bomba yung gantong sa left side, ikaw yung unang tatamaan. Pag tumira ng granada naman or ng baril yung right side, ikaw yung unang matatamaan. So delikado. Kung kaya wag tayong 50-50, wag tayong sa gitna, ha? Dapat nasa isang panig lang tayo, nasa masama at sa mabuti. Sumusunod kay Lord at hindi sumusunod kay Lord. Pero syempre, doon tayo sa sumusunod kay Lord, mga kasembreros. Kasi nga wala tayong talo. Matalo man tayo, panalo pa rin tayo because we know that we stand in the side of victory and triumph because God only knows how to win. Hindi po niya agenda, hindi po, wala sa bokabularyo ng Diyos ang matalo. Kung kaya kapag tayo po ay nasa Kanya, parati po tayong panalo, mga kasos. Parati po natin tatandaan yan, ha? In conclusion, Proverbs chapter 3 verse 33 stands as a poignant reminder of the moral and spiritual laws that govern our existence. It beckons us to pursue righteousness, assuring us of God's accompanying blessings while cautioning against the perilous paths of wickedness. So, pagpapala versus parusa. So, ganun po siya. No? Pagpapala versus sumpa. Ganon. This timeless wisdom transcends generations, guiding us towards lives that honor God and that contribute positively to our communities. Let us heed, no? Makinig tayo sa counsel, sa turo ng Panginoon, embracing the enduring truth it imparts for our spiritual growth and societal well-being. So, ganun siya. Maiiwasan natin kapag sa una pa lang, yung parusa, maiiwasan natin yung mga kasmas kapag sa una pa lang, ay alam na natin yung tama. That is why it's really important talaga na magbasa ng Biblia because this is the source of wisdom, no? Yes, po pwedeng sa experience, natututo tayo sa experience kapag napagdaanan natin yung ganito, kapag napagdaanan natin ng ganyan. So, malalearn na natin na next time hindi natin gagawin kasi mali pala ito. Magkakaroon tayo ng problema. So, kapag experience, Holy Bible, and then of course, yung mga tao sa paligid natin, especially our nanay, our tatay, yung mga elders natin, yung mga tao sa simbahan, for example, yung mga teachers natin, given na yun. Pero yung mga nakakatanda sa atin, no, na masabi natin na papunta pa lang tayo, ipabalik na sila ng 10 beses. So, ganun po siya, mga kasembreros. So, maraming ways, no, na tayo pa ibinibigyan ng wisdom or counsel ng Panginoon, mga kasembreros. Pero ang pinakamalinaw sa lahat at pinakamahalaga sa lahat ay ang Holy Bible, mga kasembreros, na kung saan ay very clear kasi maintindihan mo. Kung hindi mo intindihan ng English, magbasa ka ng Tagalog or magbasa ka ng Bisaya or Ilocano or ano dyan kasi may mga available versions naman, mga kasembreros, ang Holy Bible. So, ganun po reachable at accessible ngayon ang mga babasahin, mga kasembreros, especially the Holy Scriptures, mga kasembreros. Napakapalad natin. Alam niyo po, napakapalad po ng generation na to kasi
everything is accessible kapag ginamit lang siya ng tama, kapag alam natin paano i-balance. Kasi di ba, sabi nila, puro cellphone, yes, nakakalungkot na parang yung cellphone age, technology age ngayon na sobrang advanced na, ay nawawala na yung value sa loob ng tahanan. Hindi lang nila na-balance ng maayos, nasobrahan lang ba? Kumaga pa sa timbangan, naging mas matimbang or mas nanaig yung bigat ng hindi maganda sa maganda. So kasi kapag nagkaroon naman ng disiplina ang bata sa paggamit ng cellphone, bata pa, so lalaki silang, alam niyo yun, nandun pa rin yung values, pagmamahal sa loob ng tahanan, and of course, pagiging God-fearing mga kasembreros na mga individuals. So hindi lang siguro na-train at na-balance. No, everything is good mga kasembreros kapag ginamit natin sa tama. Yung tubig, di ba parang tubig, very good ang tubig sa ating kalusugan kasi yun po ay universal solvent, kailangan natin ng tubig. Pero pag nasobrahan naman, ay nakakasama din po, no? Yung yung matamis, okay lang din matamis mga kasembreros kapag sakto lang. Pero pag nasobrahan, alam natin ang sakit na diabetes mga kasembreros. So everything, no, yung cellphone okay yan, pero pag nagamit ng sobra-sobra at hindi tama ay nagiging masama mga kasembreros. So as simple as that. Ganun din po sa ating buhay bilang mananampalataya ng ating Panginoon mga kasembreros, and especially ng internet ngayon, gamit na gamit mga kasembreros. Dati parang yung wifi ay yung nakaka-afford, at dati yung wifi siya yung wants, hindi siya needs mga kasembreros. Ngayon needs na siya kasi yung bawat estudyante parang hindi nabubuhay pag walang wifi, no? Kasi magre-research, gawa ng projects and so on. So pero pag ginamit natin na isang bagay sa tama, nagiging tama din po yung resulta. Alright, sinama sa ating Word of God nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course yung ating pong tahanan na mapupuno ng pagpapala ng Panginoon mga kasembreros. In the mighty name of Jesus we pray, amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love